Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Sa mga card holder po dyan, debit card o credit card, mag-ingat po tayo sa paggamit po ng inyong pong mga dala-dala pong card. Dahil naglipa na pa rin po ang mga sindikatong, ang modus po ay kopyahin po yung nilalaman po ng inyong pong mga detalye dyan po sa inyong mga dalang card. Kung paano makaiwas na mabiktima nito, panoorin po natin sa ating pong All Points Bulletin. Hindi na bago ang modus ng mga sindikatong nasa likod ng card o ATM skimming, pero marami pa rin ang nabibiktima. Ang modus nito, walang pinipiling biktima at panahon. Yung credit card skimming or ATM skimming, yan yung pag-capture ng mga account information natin na nakalagay dun sa magstripe. Once na na-capture na kasi, may mga skimming devices yung mga account information mo. Na-capture niya na, pwede mong ilipat yan sa clone card. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, sa loob lamang ng ilang segundo, nakukopya na agad ng mga sindikato ang detalye at impormasyon ng isang card holder. Lahat ng gumagamit ng card, maaring mabiktima ng mga hacker. Yung actual na pagkuha ng account information mo doon sa credit card mo, it will take only seconds. Next process niyan is to create a clone card. Ang third process niyan is, of course, mag-create sila ng mga false identification. Aminadong NBI, kahinaan ng batas ang isa sa mga dahilan kung bakit ang mga card scammer nakalulusot at malaya pa rin nakapagpapatuloy sa kanilang modus. Napaka-lucrative kasi ng business. Tapos, nasa growth industry pa ang ATM at the same time credit card dito sa Philippines. Yun ang negative side naman. Kinakapitalize yan ng mga sindikato na nandyan, local and international. Kaya lang, of course, bailable offense kasi yung batas natin. Nakakapag-post lang sila ng bail while ongoing yung trial nila or yung hearing ng case nila. Kaya sa mga gumagamit ng card sa kanilang mga transaksyon, Ang basic guidelines niyan is titignan mo kung paano ginagamit yung card mo. Unang-una, kailangan mo laging chinecheck din yung mga billing statements mo. Pagka may mga usages ka na kahina-hinala, ang dapat mong gawin kagad is makipag-coordinate ka sa issuer, yung bangko mo, at itanong mo kung bakit nagkaroon ng ganun. Yun ang unang-unang precautionary measure para maiwasan mo yung skimming. At the same time, titingnan mo kung ATM naman, at least mas safe ka kung mga ATM machines na nakalagay doon sa mga secured na mga malls. Siguro, Ben, ang ating pong sigurong i-request rin po sa ating pong mga mambabatas dahil napakahina pala itong batas natin, itong Republic Act 8484. Dahil nga po, kung sino man yung mauhuli ho dito, mga gumagawa nitong pag-hack ko sa inyo pong mga credit cards, bailable. Dapat nga na to, heinous crime nga to. Di ba? Dapat heinous crime to. Biruin mo, pinagpaguran mo yung pera mo, tapos biglang iba lang makikinabang. Hindi lang nangyayari dito sa bansa natin yan, nagbingis ibang bansa. Ako ho, muntikan matibiktima yan. Pero sa US, mabuti lang tumawag yung bangko sa akin na ginagamit daw yung aking card doon, na nandito naman ako. So, blinak nila. Tama. So, mahalaga rin yung sa credit card mo na dapat magandang ugnayan mo sa bangko mo para makaiwas.